2:00 ng madaling araw. Sa loob ng malawak at marangyang mansyon ng mga Ferraz sa Forbes Park, isang tunog ang gumigising sa kalaliman ng gabi, isang tunog na mas matalim pa sa bubog at mas malamig pa sa marmol na sahig. Ito ang iyak. Hindi lang iyak ng isang sanggol, kundi dalawa. Sabay walang tigil puno ng pighati na parang dala na nila mula pa sa sinapupunan. Sa master's bedroom si Daniel Ferraz, 34 na taong gulang, ay nakatayo sa tabi ng dalawang kuna na parang isang sundalong natalo sa gyera. Ang mamahalin niyang silk pajamas ay lukot na ang buhok niya'y gulo-gulo at malalim ang mga guhit sa ilalim ng kanyang mga mata, saksi sa hindi mabilang na gabing walang tulog. Hawak niya sa isang braso si Maya, habang ang isa niyang kamay ay marahang tinatapik ang likod ni Zoe. "Shh, mga anak. Tahan na please." Pakiusap niya, ang boses ay paos at basag. "Nandito si Daddy. Tahan na." Ngunit ang kambal, na halos 3 buwan pa lamang, ay walang naririnig, kundi ang sarili nilang pagtangis. Pulang-pula ang kanilang mga mukha, basang-basa ng luha at pawis. Ang maliliit nilang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom na, parang may kalaban silang hindi nakikita. 2 buwan. 2 buwan na silang ganito. Simula nang pumanaw ang asawa niyang si Angela, dahil sa komplikasyon sa panganganak, ang yayak na ito ang naging musika ng kanyang buhay, isang awit ng kabiguan at walang katapusang pagod. Milyonaryo siya, isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa, pero hindi niya kayang patahanin ang sarili niyang mga anak. Anong silbi ng lahat ng pera niya kung wala siyang kakayahang bigyan ng kapayapaan ang 2 anghel na iniwan sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya? Sa ibaba, sa malawak na sala, si Michelle, 28 taong gulang, ay nagpupunas ng isang malaking salamin. Ang trabaho niya bilang tagalinis ay dapat sanay natapos na kaninang hapon, ngunit dahil sa kaguluhan, pinakiusapan siyang mag-overtime. Sa bawat paghagod niya ng basahan, naririnig niya ang desperadong iyak mula sa itaas. Hindi ito ingay para sa kanya. Ito ay isang pamilyar na kirot na tumutusok sa pinakasentro ng kanyang puso. Napahinto siya at napatingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin. 1 taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin ang sakit. Ang alaala ng isang maliit na kabaong, ang bigat ng isang katawang hindi na humihinga, ang pangakong hindi na niya matutupad. "Anak ko." Bulong niya sa sarili, isang luhang taksil ang pumatak sa kanyang pisngi. Kung nabuhay lang ang kanyang anak na lalaki, magiging kaedad din sana ito ng kambal. Ang iyak sa itaas ay lalong lumakas na sinabayan pa ng mga yabag na nagmamadali. "Sir Daniel," boses iyon ni Manang Rosa, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya Ferraz mula pa noong bata si Daniel. "Gatas, Sir Baka, nagugutom na ulit sila." "Kakapadede ko lang, Manang," sagot ni Daniel puno ng pagkabigo. "Wala nang bisa lahat. Dinala ko na sila sa pinakamagagaling na doktor, mga espesyalista, kahit albularyo, pinatos ko na. Pero wala. Wala." Narinig ni Michelle ang pagbagsak ng isang bagay sa sahig, marahil ay isang babasaging gamit. Napapikit siya. Ang sakit sa boses ng lalaking iyon. Ramdam niya. Iyon ang sakit ng isang magulang na walang magawa. "Magtimpla ka na rin, Manang. Subukan natin ulit." Utos ni Daniel, mas mahinahon na ngayon, pero bakas pa rin ang pagkatalo. Nakita ni Michelle si Manang Rosa na nagmamadaling bumaba ng hagdan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Michelle, Ija, pakibilisan mo na lang dyan at umuwi ka na. Gabing-gabi na," sabi ng matanda. "Okay lang po, Manang. Tatapusin ko lang po ito." Mahinang sagot ni Michelle. Hindi niya masabi na mas gusto pa niyang manatili doon na marinig ang iyak ng mga sanggol kaysa umuwi sa tahimik at walang lamang kwarto na nagpapaalala lang sa kanya ng kanyang nawala. Ilang sandali pa umakyat na muli si Manang Rosa, dala ang 2 bote ng gatas. Nanatili si Michelle sa ibaba nakikinig. Narinig niya ang pag-aalok ni Daniel ng gatas.
Humina ng bahagya ang iyak ni Maya, ngunit si Zoe ay patuloy pa rin. At bigla ang tunog ay nagbago. Hindi na ito iyak. Ito ay tunog ng isang taong sinasakal. Isang tunog ng pag-ubo na walang hangin. Zoe! Sigaw ni Daniel puno ng purong takot. Manang hindi siya makahinga. Nasamid siya. Nabitawan ni Michelle ang hawak niyang basahan. Ang kanyang mga paa ay kusa ng kumilos. Bago pa man siya makapag-isip, tumatakbo na siya paakyat ng hagdan, dala ng isang instinktong mas malakas pa sa anumang utos o pag-aalinlangan. Pagdating niya sa bukana ng kwarto, ang eksenang nakita niya ay purong kaguluhan. Hawak ni Daniel si Zoe, na ang muka ay nagsisimula ng maging kulay ube. Tinatapik-tapik niya ang likod nito nang walang direksyon. Si Manang Rosa ay nanginginig sa isang tabi, hindi alam ang gagawin. Tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ni Daniel, ngunit hindi yun ginawa ni Michelle. Walang oras para doon. Akin na po siya, sir. Sabi niya ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi niya alam na taglay niya. Nagulat si Daniel ngunit sa sobrang pagkasindak, inabot niya ang anak kay Michelle nang walang tanong. Mabilis ang kilos ni Michelle. Maingat ngunit madiin idinapa niya si Zoe. Sa kanyang braso ang ulo ay mas mababa kaysa sa katawan. Gamit ang sakong ng kanyang palad, 5 beses niyang binigyan ng matatag na tapik ang pagitan ng mga balikat ng sanggol. Diyos ko, Michelle, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Manang Rosa. Hindi sumagot si Michelle. Inihihiga niya si Zoe sa kanyang kandungan. Sinuri ang bibig nito at nang makitang wala pa ring pagbabago, inilagay niya ang 2 daliri sa gitna ng dibdib nito at 5 beses na diniinan. Inulit niya ang proseso, tapik sa likod diin sa dibdib. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Ang yak ni Maya sa kuna ay lalong lumakas na para bang nararamdaman niya ang panganib sa kanyang kapatid. Pawis na pawis si Daniel, ang mga mata ay nakatutok lamang sa kanyang anak at sa babaeng ngayon ay may hawak ng buhay nito. At sa ikatlong pag-ulit, may lumabas sa bibig ni Zoe isang maliit na buo ng gatas na may kasamang plema. Sinundan ito ng isang malakas at nakakabinging pag-ubo. At pagkatapos, isang malalim na paghinga. Humahagulgol na ngayon si Zoe, ngunit iba na ang iyak niya. Ito ang iyak ng buhay. Ang kulay ube sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pamumula. Napasandal si Daniel sa pader, ang mga tuhod ay parang babagsak na. Diyos ko, salamat. Hinaplos ni Michelle ang likod ng sanggol. Okay ka na, baby? Okay na. Shh! Bulong niya, ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal na matagal na niyang kinikimkim. Inilapit niya si Zoe sa kanyang dibdib, niyakap ito nang mahigpit at idinuyan. At doon sa mga bisig ng isang babaeng, halos hindi nila kilala isang himala ang nangyari. Huminto sa pag-iyak si Zoe. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay dahan-dahang bumukas. Tumingin siya diretso sa mukha ni Michelle, na parang sa wakas ay natagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Bumuntong hininga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata, tuluyan nang sumuko sa antok. Pero hindi lang iyon. Sa kuna ang malakas na pag-iyak ni Maya ay bigla ring tumigil. Ang katahimikan ay biglaan at nakakabingi na, para bang may pumindot ng isang switch. Lumingon sina Daniel at Manang Rosa sa kuna. Doon nakahiga si Maya, gising ang mga mata, nakatingin din sa direksyon ni Michelle at ng kapatid nito. Wala nang luha, wala nang pagtangis, tanging isang kakaibang katahimikan at kapayapaan ang bumabalot sa kanya. Nakatayo ang 3 matatanda sa gitna ng kwarto, hindi makapagsalita. Nakatingin sila kay Michelle, na yakap-yakap pa rin ang natutulog na si Zoe, habang si Maya ay payapang nakamasid mula sa kanyang kuna. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 buwan, ang mansyon ng mga Ferraz ay binalot ng ganap na katahimikan.
Isang katahimikang dala hindi ng gamot o ng mga doktor, kundi ng isang hamak na tagalinis na may pusong minsan nang nawalan, ngunit hindi kailanman nakalimot kung paano magmahal. Ang umaga ay dumating sa mansyon ng mga Ferraz na may dalang isang bagong himig, ang himig ng katahimikan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo hindi iyak ng sanggol ang gumising kay Daniel, kundi ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanyang silid. Napadilat siya, at sa isang iglap, bumalik ang alaala ng takot at sindak kagabi. Ngunit napalitan din iyon ng isang damdaming halos nakalimutan na niya pag-asa. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa dalawang kuna. Doon mahimbing na natutulog sina Maya at Zoe. Ang kanilang maliliit na dibdib ay marahang tumataas baba, ang kanilang mga mukha ay payapa at walang bahid ng anumang sakit. Isang milagro. Sa ibaba, tapos na si Michelle sa kanyang trabaho. Nag-aayos na siya ng gamit para umuwi nang makita niya si Daniel na pababa ng hagdan. Iba ang anyo nito ngayon. Nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat at may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Michelle, tawag niya. Salamat. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa ginawa mo kagabi. Trabaho ko lang po na tumulong kung kinakailangan. Sir. Mahinang tugon ni Michelle, bahagyang yumuko. Hindi giit ni Daniel lumapit sa kanya. Iyon ay higit pa sa trabaho. Iniligtas mo ang anak ko. Iniligtas mo kaming lahat. Ang paghanga at utang na loob sa mga mata ni Daniel ay hindi maikakaila. Sakto namang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Dr. Catherine, suot ang kanyang puting-puting coat at perpektong ngiti. Siya ang pediatrician ng kambal at matalik na kaibigan ng yumaong asawa ni Daniel. Sa loob ng 3 taon, matiyaga niyang binuo ang kanyang posisyon sa pamilya. Naghihintay ng tamang pagkakataon para maging higit pa sa isang kaibigan. Good morning, Daniel. Kamusta na ang mga pasyente ko? Masayang bati niya. Ngunit natigilan ang kanyang nangiti nang makita ang eksena sa kanyang harapan si Daniel na may kakaibang kislap sa mata habang nakatingin sa tagalinis na para bang ito ang pinakamahalagang tao sa mundo. Catherine, hindi ka maniniwala sa nangyari kagabi. Panimula ni Daniel puno ng sigla. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagsamid ni Zoe, ang aligaga nilang lahat at ang mabilis na pag-aksyon ni Michelle. Habang nagsasalita si Daniel, ang mukha ni Catherine ay nanatiling propesyonal, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlamig. Ang bawat papuri ni Daniel para kay Michelle ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. At pagkatapos niyang yakapin si Zoe himala, Catherine, tumigil silang dalawa sa pag-iyak. Natulog sila ng mahimbing buong gabi. Pagtatapos ni Daniel ang boses, ay puno pa rin ng pagkamangha. Ngumiti si Catherine, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. That's very fortunate, Daniel. We were lucky. Tumingin siya kay Michelle, isang mabilis, ngunit mapanuring tingin. But we have to be extremely careful. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel, kumunot ang noo. Lumapit si Catherine at hinawakan ang braso ni Daniel, isang kilos na tila nagpapakita ng malasakit. Daniel, aalalahanin mo na premature ang kambal. Mahina ang immune system nila. Ang isang tagalinis, kahit gaano pa kalinis, ay exposed sa iba't ibang uri ng bakterya at germs. Ang cross-contamination ay isang malaking panganib. Ang mga salita niya na sinabi sa isang kalmado at autoritatibong tono ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na pag-asa ni Daniel. Pero tinulungan niya si Zoe. And I'm grateful for that. Mabilis na, sabi ni Catherine. Pero iyon ay isang emergency. Hindi natin pwedeng gawing normal na gawain ang paglapit niya sa mga bata. Isipin mo na lang, paano kung may dala siyang virus na hindi niya alam? Isang simpleng sipon lang para sa atin ay maaaring maging pneumonia para sa kanila. Kaya mo bang harapin iyon?
Ang tanong ay tumama sa pinakamalalim na takot ni Daniel. Ang takot na mabigo muli. Napatingin siya kay Michelle na tahimik lang na nakikinig sa isang tabi. Ang mukha ay hindi mabasa. Biglang bumalik ang agwat sa pagitan nila. Siya ang amo, si Michelle ang empleyado. Siya ang mayaman, si Michelle ang mahirap. Si Catherine, ang doktor, si Michelle ang tagalinis. "You're right," mahinang sabi ni Daniel. "Of course you're right." Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Catherine. "Ako nang bahala sa kanila. I'll check on them now." Umakyat si Catherine sa itaas, iniwan ang isang nakakahilong tensyon sa sala. "Michelle, pasensya na." Sabi ni Daniel, hindi makatingin ng diretso. "Alam mo naman, para lang sa kaligtasan ng mga bata." "Naiintindihan ko po, sir," sagot ni Michelle. Ngunit sa loob-loob niya may kumirot. Ang koneksyon na naramdaman niya sa mga sanggol kagabi, ang kapayapaan na naidulot niya, lahat iyon ay binura ng mga salitang bakterya at panganib. Maya-maya bumaba si Catherine. Pinuntahan niya si Michelle sa kusina kung saan nagliligpit na ito ng mga gamit. "Michelle, tama ba?" Panimula ni Catherine, ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong talim. Isinara niya ang pinto. "Opo, ma'am. Yung ginawa mo kagabi, mabilis kang mag-isip," sabi ni Catherine na para bang isang papuri. "Pero kailangan kong linawin ang isang bagay." Di humakbang siya palapit, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. "Ako ang doktor ng mga batang yon. Si Mr. Ferraz ang kanilang ama. At ikaw ang naglilinis ng bahay." Ang bawat salita ay mabigat at may diin. Hindi ka nalalapit sa kanila. Hindi mo sila hahawakan. Hindi ka papasok sa kanilang kwarto maliban kung inutusan kang maglinis at wala sila doon. Ang trabaho mo ay para sa mop at basahan, hindi para sa mga sanggol. Nagkakaintindihan ba tayo? Naramdaman ni Michelle na namula ang kanyang mukha sa hiya at galit. Ngunit ano ang magagawa niya? "Opo, ma'am." Sagot niya, ang boses ay halos pabulong na lang. "Mabuti," sabi ni Catherine at tinalikuran na siya. Hindi ito isang fairy tale kung saan ang katulong ang nagiging bida. Tandaan mo ang lugar mo. Lumabas si Catherine ng kusina, iniwan si Michelle na parang sinampal. Nanghihinang napasandal siya sa lababo, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Umuwi si Michelle ng araw na yon na may dalang bigat sa dibdib. Ngunit ang hindi niya alam, ang tunay na banta ay nagsisimula pa lamang. Nang hapong yon, bumalik si Catherine sa mansyon sa oras na alam niyang abala si Manang Rosa sa hardin at may mahalagang online meeting si Daniel. Dahan-dahan siyang umakyat sa nursery. Mahimbing na natutulog sina Maya at Zoe. Para silang mga anghel. Ngunit para kay Catherine, sila ay mga kasangkapan, mga susi para makuha ang buhay na matagal na niyang inaasam. Mula sa kanyang mamahaling leather bag, kumuha siya ng isang maliit at walang markang bote na naglalaman ng isang likidong walang kulay. Gamit ang isang syringe, maingat siyang kumuha ng ilang patak. Ito ay isang uri ng mild stimulant, walang lasa, walang amoy. Ngunit sapat na para gawing iritable at hindi mapakali ang isang sanggol. Sa loob ng maraming oras, binuksan niya ang ref. Sa loob ng kwarto, kung nasaan ang mga nakahandang gatas ng kambal, sa isa sa mga bote, maingat niyang inihalo ang likido. Habang tinitingnan niya ang gatas na dahan-dahang humahalo sa lason, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Hindi ka pwedeng maging bayani sa bahay ko, Michelle." Bulong niya sa hangin. Lumapit siya sa kuna ng kambal at marahang hinaplos ang kanilang mga pisngi. "Huwag kayong mag-alala, mga munting anghel ko." Aniya, ang boses ay puno ng isang baluktot na pagmamahal. "Gagawin ko kayong miserable para lang ipakita sa daddy niyo na walang ibang makakatulong sa inyo. Dahil tanging si Tita Catherine lang ang makakapagligtas sa inyo." Ang katahimikan sa mansyon ay hindi nagtagal. Ito ay isang panandaliang biyaya
na ginawang mas masaklap ang pagbabalik ng bagyo. Isang oras matapos ang pag-alis ni Catherine, nagising si Maya. Ngunit hindi ito ang karaniwang paggising ng isang sanggol. Bigla siyang humagulgol, isang iyak na matinis, desperado at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Nagising din si Zoe at parang isang nakakahawang salot, sumabay ito sa kapatid. Nasa kalagitnaan ng kanyang video conference, si Daniel, nang marinig niya ang nakakabinging iyak mula sa baby monitor sa kanyang lamesa. Agad siyang nagpaalam sa kausap at patakbong umakyat sa nursery. Ang nadatnan niya ay mas malala pa sa mga nakaraang gabi. Ang kambal ay hindi lang umiiyak. Sila ay sumisigaw. Ang kanilang maliliit na katawan ay naninigas, ang mga braso at binti ay pumipiglas na parang may umaatake sa kanila. Pulang-pula ang kanilang mga mukha at ang pawis ay bumabalot sa kanilang mga noo. Manang-manang Rosa. Sigaw ni Daniel, binuhat si Maya. Dumating si Manang Rosa na tumatakbo, dala ang pangamba sa kanyang mukha. Sir Daniel, anong nangyari? Ayos lang sila kanina. Hindi ko alam, bigla na lang. Sagot ni Daniel habang sinusubukang pakalmahin ang anak na pumipiglas sa kanyang mga bisig. Tingnan mo si Zoe. Si Zoe na nasa kuna pa ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, puno ng takot na para bang may nakikita siyang mga halimaw na hindi nila nakikita. Ito ay hindi ordinaryong pag-iyak. Ito ay purong pagdurusa. Walang pag-aalinlangan, dinial ni Daniel ang numero ni Catherine. Daniel, anong problema? Sagot ng doktora sa kabilang linya, ang boses ay kalmado na, para bang inaasahan na niya ang tawag na ito. Catherine, tulungan mo ako. Ang kambal. Mas malala sila ngayon kaysa dati. Nanginginig sila. Halos hysterical na, sabi ni Daniel. May mali. May napakasamang nangyayari. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Catherine. Sa kabilang linya, isang tunog ng propesyonal na pag-aalala. Kalma lang, Daniel. Huwag kang magpanik. Sinasabi ko na nga ba, ito na yung kinakatakot ko. Ano-anong ibig mong sabihin? Ang katawan nila ay nagre-react. Maaaring dahil sa exposure nila sa tagalinis kanina. Paliwanag ni Catherine, ang bawat salita ay maingat na pinili upang magtanim ng lason sa isip ni Daniel. Ang isang foreign element ay maaaring mag-trigger ng ganitong reaksyon sa mga sanggol na sensitibo na disrupt ang sistema nila. Ang salitang tagalinis ay tumatak sa isip ni Daniel. Si Michelle, ang babaeng nagdala ng isang gabi ng kapayapaan, ay siya rin palang dahilan ng impyernong ito ngayon. Ang pag-asa na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang naging abo. Ano? Anong gagawin natin? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. Papunta na ako dyan. Huwag kang mag-alala. Magdadala ako ng gamot para i-stabilize sila. For now, a very important instruction, Daniel. No one, absolutely no one comes near them except you and Manang Rosa. Lalo na ang babaeng yon. Understood? Understood. Halos pabulong na sagot ni Daniel. Sa ibaba, abala si Michelle sa paglilinis ng kusina. Naririnig niya ang kaguluhan sa itaas. Ang bawat sigaw ng mga sanggol ay parang punyal na humihiwa sa kanyang puso. Gusto niyang umakyat. Gusto niyang tumulong. Ngunit ang mga salita ni Catherine ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tandaan mo ang lugar mo. Nang dumating si Catherine, dala ang kanyang itim na medical bag. Dumaan lang ito sa harap niya na parang hindi siya nakikita. Tumingala si Michelle. Sa hagdanan, nararamdaman ang bigat ng isang pader na hindi nakikita, ngunit matibay na naghihiwalay sa kanya mula sa mga batang minahal niya sa isang iglap. Umakyat si Catherine sa nursery. Sa harap ni Daniel, kunwari, ay masusi niyang sinuri ang kambal. Kumuha siya ng isang maliit na vial mula sa kanyang bag at naghanda ng syringe. This is a mild sedative. Tutulong ito para pakalmahin ang kanilang nervous system. Paliwanag niya. Ang totoo, ang nasa syringe
ay saline solution lang, tubig alat, isang placebo. Ang tunay na lason ay nasa gatas na. Ngunit para sa desperadong ama, ang bawat kilos ng doktora ay isang kilos ng kaligtasan. Matapos mainiksyonan, dahan-dahang humina ang pag-iyak ng kambal. Hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa natural na pagod mula sa ilang oras na pagwawala. Ngunit para kay Daniel si Catherine ang gumawa ng himala. Kita mo, sabi ni Catherine, hinahaplos ang buhok ni Daniel. They just need proper medical care. Kailangan nilang maprotektahan. Bumaba sila sa sala. Pagod na umupo si Daniel sa sofa. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, Catherine. I'll always be here for you. And the girls, Daniel, you know that. Sabi niya, ang boses ay malambing. Pero kailangan nating maging seryoso tungkol sa protocol sa bahay na ito. Tumingin siya sa direksyon ng kusina para maiwasan na itong mangyari ulit. Naintindihan ni Daniel ang ibig niyang sabihin. Isang mabigat na desisyon, ngunit para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, gagawin niya ang lahat. Tumayo siya at tinawag si Michelle. Lumabas si Michelle mula sa kusina. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kamusta na po sila, sir? Hindi sumagot si Daniel sa tanong. Tinitigan niya ito, ang mukha ay seryoso at malamig. Michelle, simula ngayon may bagong patakaran. Napalunok si Michelle. Sa likod ni Daniel nakita niya si Catherine na nakatayo ang mga braso, ay nakakrus ang mukha ay walang emosyon. Hindi ka naaakyat sa second floor. Utos ni Daniel, ang boses ay matigas. Ang trabaho mo ay dito lang sa ibaba. Ang sala, ang kusina, ang hardin. Pero ang hagdan na yan, bawal mo nang apakan. Ang mga salita ay tumama kay Michelle nang mas masakit pa sa isang sampal. Napatingin siya sa hagdanan ang daan patungo sa mga sanggol na minsan niyang niyakap. Ngayon, isa na itong hangganan na hindi niya pwedeng tawirin. Pero, Sir, bakit po? Naglakas loob siyang magtanong kahit nanginginig ang kanyang boses. Dahil yon ang sinabi ko, sagot ni Daniel umiiwas ng tingin. Para sa kapakanan ng mga anak ko, sumunod ka na lang. Tumulo ang luha na kanina pa pinipigilan ni Michelle. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Ang sakit ng pagiging pinagbibintangan, nang walang ebidensya ang sakit ng pagiging pinagkakaitan ng pagkakataong magmahal ito, ay isang pamilyar na kirot. Kung yun po ang gusto niyo, bulong niya. Tinalikuran niya sila at bumalik sa kusina. Dala ang bigat ng kanyang durog na puso. Narinig ni Manang Rosa ang lahat mula sa dining area. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni Catherine at ang pagkakasala sa mukha ni Daniel. May kung anong hindi tama sa lahat ng ito. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Nang gabing iyon, habang nililinis ni Manang Rosa ang nursery, napansin niya ang isang bagay sa basurahan. Isang maliit at walang lamang vial ng gamot. Dinampot niya ito. Hindi ito ang karaniwang bote ng bitamina na ibinibigay ni Catherine. Iba ito. Maingat niya itong ibinulsa. Ang bagyo sa mansyon ay panandaliang humupa, ngunit alam ni Manang Rosa sa kanyang puso na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na unos ay nag-aabang pa lang sa abot tanaw. Kinabukasan ng mansyon ay binalot ng isang nakakabinging tensyon. Sumunod si Michelle sa utos. Ang kanyang mga kilos ay limitado na lamang sa unang palapag. Ang hagdanan ay naging isang hindi nakikitang pader, isang paalala ng kanyang bagong mas mababang posisyon sa bahay. Ang yak, mula sa itaas, ay patuloy pa rin minsan mahina, minsan malakas, at bawat tunog ay parang pagtawag na hindi niya maaaring sagutin. Sa kusina, habang nagkakape si Michelle bago simulan ang kanyang gawain, nilapitan siya ni Manang Rosa. Ang matanda ay may dalang lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ija, pasensya ka na sa nangyayari. Mahinang sabi ni Manang Rosa, umupo sa tapat niya. Alam kong masakit para sa'yo. Okay lang po, Manang. Trabaho lang naman po ito.
Pilit ng ngiti ni Michelle, umiling si Manang Rosa. Hindi. Higit pa sa trabaho ang nakikita ko sa'yo. Nakita ko kung paano ka tumingin sa mga bata. At nakita ko rin kung paano sila tumahimik sa'yo. Huminga siya ng malalim. At iyon mismo ang ipinagtataka ko. Kumunot ang noo ni Michelle. Ano po iyon, Manang? Bakit sila tumahimik sa'yo tapos biglang lumala nang higit pa kaysa dati? Tanong ng matanda. Kung ikaw nga ang foreign element na sinasabi ng doktora, hindi ba't dapat ay noong una ka palang pumasok sa bahay na ito, ay nagkagulo na sila? Bakit ngayon lang? At bakit tila mas lumalala sila sa tuwing dumarating si Dr. Catherine para gamutin sila? Ang mga tanong ni Manang Rosa ay ang mismong mga tanong na umiikot sa isip ni Michelle, mga tanong na hindi niya magawang bigkasin. Sa wakas, may isang taong nakakakita rin sa kanyang nakikita. Hindi ko rin po alam, Manang, amin ni Michelle. Pero may napansin din po ako. Ano yun, Ija? Yung bote po ng herbal supplement na laging iniiwan ni doktora sa ref ng nursery, sabi ni Michelle, ang boses ay halos pabulong. Napansin ko po kahapon, parang may bakas na binuksan ng takip gamit ang isang matulis na bagay. Hindi po siya basta inikot para buksan. Ang mga mata ni Manang Rosa ay nanlaki. Bigla niyang naalala ang vial na nakuha niya sa basurahan. Idinukot niya ito mula sa kanyang bulsa at ipinakita kay Michelle. Ito, nakita ko ito sa basurahan kagabi. Hindi ito ang karaniwang bote ng gamot niya, sabi ni Manang Rosa. Tiningnan ni Michelle ang maliit na bote. Wala itong label, wala itong marka. Isang blangkong piraso ng salamin na maaring maglaman ng kahit ano. Manang, kailangan nating gumawa ng paraan. Sabi ni Michelle, isang bagong determinasyon ang nabuhay sa kanyang kalooban. Hindi na ito tungkol sa kanyang nasaktang damdamin. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kambal. Anong gagawin natin? Hindi tayo paniniwalaan ni Sir Daniel. Malungkot na sabi ni Manang Rosa. Kung ganun, kailangan natin ng ebidensya na hindi niya pwedeng baliwalain. Sagot ni Michelle. Simula ngayon, Manang, itala po natin ang lahat. Kumuha si Manang Rosa ng isang maliit na notebook. Mula sa drawer ng kusina, ang kanyang lumang listahan ng mga gastusin. Dito, sabi niya. At nagsimula sila. Itinala ni Michelle ang bawat detalye na kanyang naaalala at napapansin. Lunes 7:00 a.m. Dumating si Dr. Catherine. Lunes 7:15 a.m. Nagbigay ng gamot sa kambal. Lunes 8:30 a.m. Nagsimulang sumigaw at manginig ang kambal. Halos 1 oras at 15 minuto pagkatapos ng gamot. Martes 3:00 p.m. Bumalik si Dr. Catherine. Martes 3:10 p.m. Muling nag-inject ng gamot. Martes 4:10 p.m. Muling lumala ang iyak. Eksaktong 1 oras at 5 minuto. Ang pattern ay malinaw at nakakakilabot. Hapon na nang may maisip si Michelle, si Daniel ay nasa kanyang opisina sa ibaba-abala sa isang tawag. Ang hagdanan ay bawal sa kanya, ngunit walang nagsabing bawal siyang magtanong. Nilapitan niya si Daniel nang may pag-aalinlangan. Sir, pasensya na po sa abala. Panimula niya nang matapos ang tawag nito. Tumingin si Daniel sa kanya, ang mukha ay pagod at may bahid ng inis. Ano yon, Michelle? Gusto ko lang po sanang subukang magbigay ng suhestiyon. Nanginginig niyang sabi. Suhestiyon tungkol saan? Tungkol po sa mga bata. Sabi ni Michelle. Napapansin ko po kasi na tila may sinusunod na oras ang pag-iyak nila. Naisip ko lang po baka po may kinalaman yon sa gamot na ibinibigay sa kanila. Ang mukha ni Daniel ay biglang tumigas. Ang bahid ng inis ay napalitan ng galit. At ano ang ipinapahiwatig mo? Na ang doktora na nag-aalaga sa kanila ang siyang nagpapalala sa kanila. Ganoon ba, Michelle? Napaatras si Michelle sa tindi ng kanyang boses. Hindi po sa ganoon, sir. Nag-aalala lang po ako. Wala kang karapatang mag-alala sa paraang yan.
tumaas ang boses ni Daniel. Si Catherine ay matalik na kaibigan ng yumaong asawa ko. Higit kanino man siya ang pinakagustong gumaling ang mga anak ko. Huwag na huwag mong kukwestiyonin ang kanyang kakayahan o intensyon sa harap ko. Malinaw ba? Ang mga salita ay tumama na parang latigo. Naramdaman ni Michelle na parang sinampal siya sa harap ng maraming tao. Ang kahihiyan at sakit ay halos magpaluha sa kanya, ngunit pinigilan niya ito. Tumango siya. Malinaw po, sir. Pasensya na po. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo bawat hakbang ay mabigat. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Daniel, isang tunog ng pagkabigo at pagod. Ngunit wala nang atrasan para kay Michelle. Ang pagtanggi ni Daniel ay lalo lang nagpatibay sa kanyang hinala. Kung hindi siya paniniwalaan ng amo, kailangan nilang humanap ng ibang paraan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Manang Rosa ang kanyang pamangkin na si Leo, isang third-year pharmacy student. Leo, apo pwede bang magtanong? Panimula ng matanda sa telepono. Opo, Lola. Ano po iyon? Ipinadala ni Manang Rosa ang litrato ng vial na nakuha niya sa basurahan. Alam mo ba kung anong klaseng gamot ito o kung para saan ito? Ilang minuto ng katahimikan. Lola, sigurado po ba kayo kung saan niyo ito nakuha? Tanong ni Leo, ang boses ay seryoso. Oo, sa basurahan sa kwarto ng mga alaga ko. Bakit? Kasi Lola'y paliwanag ng pamangkin, ang ganyang klase ng vial, yung walang marka, ay kadalasang ginagamit sa mga laboratorio para sa mga compounded drugs o mga research chemicals. Hindi po ito basta-basta nabibili sa botika. At mas lalong hindi po ito dapat ibinibigay sa mga sanggol nang walang masusing pagsusuri. Ang mga salita ni Leo ay nagbigay ng kilabot kay Manang Rosa. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang hinala ay hindi na lamang isang kutob. Ito ay nagsisimula nang magkaroon ng anyo, isang anyo na nakakatakot at masama. Pinuntahan niya si Michelle sa quarters nito. Ikinuwento niya ang sinabi ng kanyang pamangkin. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang laman ng mga gamot na yon. Sabi ni Michelle, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Pero paano? Tanong ni Manang Rosa. Hindi tayo pwedeng kumuha basta-basta. Kung hindi natin makukuha ang gamot, sabi ni Michelle, kung ganoon kailangan nating patunayan ang epekto nito sa ibang paraan. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib, ngunit maaaring ito na lang ang kanilang tanging pag-asa. Miyerkules ng gabi. Ang hangin sa labas ng mansyon ay malamig at ang langit ay makulimlim, isang salamin ng mabigat na atmosfera sa loob. Ang kambal ay kasalukuyang mahimbing, ngunit alam ng lahat na ito ay isang panandaliang kapayapaan, tulad ng katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nasa kanyang opisina si Daniel, pilit na tinatapos ang mga papeles na dapat ay isang linggo na niyang natapos. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa mga numero at kontrata. Ito ay nasa itaas nag-aabang sa hindi maiiwasang paggising at pag-iyak ng kanyang mga anak. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalagay ang isang bote ng gamot na iniwan ni Catherine kaninang hapon, may kasamang nakasulat na tagubilin, ipainom bago matulog. 9:00 p.m. Alas 8:30 tumunog ang kanyang telepono. Isang emergency call mula sa kanyang kompanya. Isang malaking problema sa isa sa kanilang mga international shipment. Kailangan siyang pumunta sa opisina sa Makati. Agad-agad. Pero ang mga bata, pag-aalala niya sa kausap. Mr. Ferraz, milyon-milyong piso po ang nakataya. Isang oras lang po, kailangan lang namin ng pirma niyo. Sa mga bagong dokumento, pakiusap ng kanyang assistant. Napabuntong hininga si Daniel. Sige, papunta na ako. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Nakita niya si Manang Rosa na nagpupunas ng sahig sa sala. Manang, kailangan kong umalis saglit. Emergency lang. Pakibantayan na muna ang kambal, sabi niya. Masusunod po, sir, sagot ng matanda.
At manang dagdag ni Daniel, itinuturo ang gamot sa kanyang lamesa. Yung gamot nila. Pakibigay na lang mamayang 9:00. Huwag mong kakalimutan. Opo, sir. Ako na po ang bahala. Umalis si Daniel, dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Sa kusina, narinig ni Michelle ang lahat. Nang makaalis ang sasakyan ni Daniel, pinuntahan niya si Manang Rosa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang tingin nagkaintindihan na sila. Ito na ang pagkakataong hinihintay nila. Manang, panimula ni Michelle ang boses ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Huwag po nating ibigay. Napatingin si Manang Rosa sa bote ng gamot pagkatapos ay sa hagdanan. Ang utos ng kanyang amo laban sa kutob ng kanyang puso. Matagal na siyang nagsisilbi sa pamilyang ito. Nakita niya kung paano lumaki si Daniel. Mahal niya ang batang iyon na parang sarili niyang anak. At mahal niya ang kambal na parang sarili niyang mga apo. Pero utos iyon ni Sir Daniel Ija. Baka magalit pag-aalala niya. Mas magagalit po siya kung malaman niyang tama tayo at hinayaan lang nating masaktan ang mga anak niya, giit ni Michelle. Isang gabi lang, Manang. Subukan lang natin. Kung maging masama ang resulta, aakuin ko po ang lahat ng sisi. Sabihin niyo kasalanan ko. Ang alok ni Michelle ay nagbigay ng lakas ng loob sa matanda. Tumango siya isang mabagal, ngunit desididong tango. Sige, itatago natin ito. Itinago ni Manang Rosa ang bote ng gamot sa pinakalikod na bahagi ng cabinet sa kusina. Pagkatapos ang dalawang babae ay umupo sa sala naghihintay. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang malakas na dagundong. 9:00, ang oras ng gamot. Walang nangyari. 9:30. Nagsimulang gumalaw si Maya sa kanyang kuna. Ayon sa baby monitor, humikab ito. Nag-inat, ngunit hindi umiyak. Muli itong nakatulog. 10:00. Si Zoe naman ang nagpakita ng senyales ng paggising. Bumahin ito ng 3 beses. Nag-ingay na parang isang kuting. Napahawak ng mahigpit si Michelle sa kanyang dibdib. Huwag please, huwag kang umiyak. Pakiusap niya sa kanyang isip. At parang dininig ang kanyang dalangin, umikot lang si Zoe at muling natulog ng mahimbing. Hindi makapaniwala sina Michelle at Manang Rosa. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang katahimikan ay nanatili. Walang sigaw, walang panginginig. Tanging ang payapang paghinga ng 2 sanggol na natutulog na parang mga anghel. 11:30 nang bumalik si Daniel. Pagbukas pa lang niya ng pinto, ang una niyang napansin ay ang katahimikan. Isang katahimikang nakakapanibago at halos nakakatakot. Manang tawag niya ang boses ay mahina. Lumabas si Manang Rosa mula sa kusina. Ang muka ay hindi maipinta. Anong nangyari? Ayos lang ba sila, tanong ni Daniel? Ang puso ay kumakabog. Inaasahan na niya ang pinakamasama. Ayos na ayos po, sir, sagot ng matanda. Kumunot ang noo ni Daniel. Hindi sila nagising. Hindi umiyak, umiling si Manang Rosa. Hindi po, sir. Mula nang umalis kayo, tuloy-tuloy po ang tulog nila. Napatingin si Daniel sa baby monitor. Totoo nga. Ang kanyang 2 anak ay payapang natutulog. Tumingin siya pabalik kay Manang Rosa. Ang gamot. Naibigay mo ba dito na hindi nakasagot ang matanda? Napayo ko na lamang ito, hindi alam kung ano ang sasabihin. Manang, tinatanong kita. Naibigay mo ba ang gamot ulit ni Daniel? Ang boses ay mas matigas na ngayon. Bago pa man makasagot si Manang Rosa, lumabas si Michelle mula sa anino. Hindi po, sir, sabi ni Michelle buong tapang na sinalubong ang tingin ni Daniel. Ako po ang nagsabi kay Manang na huwag ibigay. Kasalanan ko po. Napatitig si Daniel kay Michelle pagkatapos ay sa monitor at pabalik ulit kay Michelle. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Galit siya dahil sinuway ang kanyang utos, ngunit hindi niya maikakaila ang ebidensya sa kanyang harapan. Ang kanyang mga anak ay natutulog ng mahimbing at hindi nila ininom ang gamot. Ang 2 katotohanan yon
ay hindi magkatugma sa paliwanag ni Catherine. Paanong gumaling ang mga anak niya sa isang bagay na hindi naman nila ininom? Hindi na niya kailangang magsalita. Ang pagkalito, ang duda, at ang dahan-dahang pagsibol ng isang nakakatakot na katotohanan ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Kinabukasan maagang dumating si Catherine, dala ang kanyang karaniwang masayang nga maingiti. Daniel, mukhang maganda ang gising mo ngayon. Ibig sabihin, maganda rin ang tulog ng mga prinsesa, bati niya. Bago pa man makasagot si Daniel, tumingin siya sa mga mata nito, mga matang pinagkatiwalaan niya. Nang buong buo. Oo, Catherine, sagot niya, ang boses ay walang emosyon. Nakatulog sila ng mahimbing. Mukhang effective nga talaga ang bagong dosage ng gamot mo. Nagliwanag ang mukha ni Catherine. Sabi ko sa iyo trust me, I know what I'm doing. Ngunit habang nakangiti si Catherine, hindi niya napansin ang pagbabago sa mga mata ni Daniel. Ang dating bulag na pagtitiwala ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Nagsinungaling siya. Alam ni Daniel na nagsinungaling ang doktora. At sa sandaling iyon, alam niyang ang lahat ng sinabi ni Michelle, lahat ng hinala ni Manang Rosa ay maaaring hindi lang pala isang haka-haka. Ito ay maaaring isang katotohanang napakasama at napakadilim. Biyernes ng umaga. Ang sikat ng araw ay tila isang mapanuksong liwanag sa mansyon, isang panlabas na anyo ng kapayapaan na kabaligtaran ng namumuong unos sa loob. Alam ni Catherine na nawawala na ang kanyang kontrol. Nararamdaman niya ito sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Daniel. Ang dating mainit na paghanga ay napalitan ng isang malamig na distansya. Ang kanyang mga tanong ay mas matalas, mas mapanuri. Alam niyang isang maling galaw na lang at ang kanyang 3 taong pinaghirapang plano ay guguho. Kailangan niyang kumilos, mabilis at walang awa. Ang kanyang plano ay simple ngunit diabolical. Hindi na sapat na palabasin lang na si Michelle ay isang panganib. Kailangan niyang patunayan na si Michelle ay isang kriminal. Dumating siya sa mansyon ng mas maaga kaysa karaniwan, dala ang kanyang medical bag. Ngunit sa loob nito may mga bagay na hindi gamot. Mayroon siyang dalang isang maliit na bote na may label ng isang kilalang over-the-counter na pampatulog ng bata. Ngunit ang laman nito ay hindi pampatulog, kundi ang purong stimulant na ginagamit niya. May dala rin siyang isang piraso ng prescription pad na may pekeng pangalan ng doktor at isang listahan ng mga ipinagbabawal na gamot na sinadyang iwanang blanko ang espasyo para sa pangalan ng pasyente at pirma. Nakita niya si Michelle na naglilinis sa malawak na sala. Ito na ang pagkakataon niya. Michelle, iha. Tawag niya, ang boses ay pilit na pinatamis. Pwede bang humingi ng pabor? Nag-angat ng tingin si Michelle, puno ng pagtataka at pag-iingat. Ano po yun, ma'am? Naglakad si Catherine palapit sa kanya at sa isang aksidenteng kilos, nabitawan niya ang maliit na bote ng gamot. Gumulong ito sa sahig at huminto malapit sa mga paa ni Michelle. Naku, ang clumsy ko naman, sabi ni Catherine. Hawak ang kanyang likod na parang sumasakit. Ija, pakipulot naman para sa akin. Medyo sumasakit ang likod ko ngayon. Nag-alinlangan si Michelle. Isang maliit na boses sa kanyang isip ang nagsasabing, huwag. Ngunit sa harap ng isang nakikiusap na bisita, ano ang magagawa niya? Yumuko siya at pinulot ang bote. Ang kanyang mga daliri ay malinaw na bumatak sa makinis na ibabaw nito. Salamat, maham, sabi ni Michelle, iniaabot ang bote. Salamat, iha, napakabait mo talaga, sabi ni Catherine. Kinuha ang bote at maingat na inilagay sa bulsa ng kanyang coat, tinitiyak na hindi niya mabubura ang mga fingerprint. Unang bahagi ng plano tapos na. Ang sunod niyang ginawa ay mas tuso. Pumunta siya sa staff quarters, sa lugar kung saan alam niyang nakalagay ang mga locker ng mga kasambahay. Dahil sa kanyang posisyon bilang doktora ng pamilya, walang sino man ang naghinala sa kanyang pagpunta roon.
Mabilis niyang binuksan ang locker ni Michelle na hindi naman nakalock at inilagay sa loob, sa ilalim ng mga damit nito, ang pekeng prescription pad. Ikalawang bahagi, tapos na. Umakyat siya sa nursery. Nandoon si Daniel karga-karga si Zoe habang si Manang Rosa naman ay nagpapadede kay Maya. Daniel, kailangan nating mag-usap. Agad-agad. It's an emergency. Sabi ni Catherine, ang mukha ay puno ng pekeng pagkasindak. Anong nangyari? Tanong ni Daniel kinakabahan. May natuklasan ako. Isang bagay na nakakatakot. Sabi ni Catherine, ang boses ay nanginginig. Tungkol kay Michelle. Dinala niya si Daniel sa opisina nito at isinara ang pinto. Daniel, alam kong magagalit ka, pero ginawa ko ito para sa kapakanan ng mga bata. Panimula niya. Dahil sa mga hinala mo, nag-imbestiga ako ng palihim. Kumuha siya ng isang maliit na sample vial mula sa kanyang bag. Kumuha ako ng sample ng gatas na tinitimpla ni Michelle. Ipinasuri ko ito sa isang kaibigan ko sa laboratorio. At anong nalaman mo? Tanong ni Daniel, ang puso ay dumadagundong. May nakita silang traces ng non-prescribed sedatives. Mga gamot na hindi ko kailanman inireseta. Sabi ni Catherine, ang mga mata ay puno ng pekeng luha. Daniel, nilalason niya ang mga anak mo. Pinapatulog niya sila para magmukha siyang magaling, para makuha niya ang tiwala mo. Ang akusasyon ay napakabigat, napakasama, na halos hindi ito kayang tanggapin ng isip ni Daniel. Ngunit ang ebidensya, hindi ako makapaniwala. Sabi ni Daniel. Ako rin, kaya naghahanap pa ako, patuloy ni Catherine. Kanina nakita ko siyang may hawak na bote ng gamot. At nang tingnan ko ang locker niya, ito na ang huling patak. Ano? Sigaw ni Daniel. Tiningnan mo ang locker niya. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Bago pa man makapag-react si Daniel, kinuha na ni Catherine ang kanyang telepono. Patawad, Daniel, pero ginawa ko na. Tumawag na ako ng pulis. Ano? Sa isang iglap ang mansyon ay napuno ng tunog ng mga sirena. 2 police car ang pumarada sa harap ng gate. Mabilis na pumasok ang 4 na unipormadong pulis, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Natigilan ng lahat. Si Michelle na nagwawalis sa sala ay napahinto, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Si Manang Rosa ay lumabas mula sa kusina nanginginig. Anong nangyayari dito? Tanong ni Daniel, hinarap ang mga pulis. Mr. Daniel Ferraz. Tanong ng isang sarhento. Nakatanggap po kami ng tawag mula kay Dr. Catherine. May report po tungkol sa isang empleyado ninyo na iligal na nagbibigay ng gamot sa inyong mga anak. Iyang mga mata ng lahat ay napunta kay Michelle. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Michelle, ang boses ay basag. Sarhento, narito po ang ebidensya. Sabi ni Catherine, buong kumpiyansang lumapit. Ipinakita niya ang bote ng gamot. Nakita ko po itong hawak niya kanina. At kung hahalughugin niyo po ang kanyang locker, may makikita pa kayo. Halughugin niyo din, si utos ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Gusto niyang mapatunayang mali si Catherine. Ngunit sa puso niya natatakot siyang baka tama ito. 2 pulis ang sumama kay Catherine sa staff quarters. Si Michelle ay naiwan sa sala, napapaligiran ng mga matang mapanghusga. Tumingin siya kay Daniel, nagmamakaawa. Sir, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong ginagawang masama. Ngunit hindi makatingin si Daniel. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang taong pinagsimulan niyang pagkatiwalaan ay siya palang traidor. Bumalik ang mga pulis. Hawak ng isa ang pekeng prescription pad. Mr. Ferraz, nakita po namin ito sa locker ni Miss Michelle. Sabi ng pulis, ipinakita ang papel. Tiningnan ni Daniel ang reseta. Puno ito ng mga pangalan ng gamot na hindi niya maintindihan. Sa ilalim nakasulat sa isang magaspang na sulat kamay para kay Maya at Zoe. Hindi sa akin yan. Hagulgol ni Michelle. Hindi ako marunong sumulat ng ganyan.
Hindi ko alam. Miss Michelle, sabi ng sarhento, ang boses ay malamig. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa ilang mga katanungan. Kinuha niya ang posas. Hindi, sigaw ni Michelle na paatras. Manang Rosa, sabihin niyo sa kanila, Sir Daniel, parang awa niyo na. Napatingin siya kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha, naghahanap ng kahit katiting na tulong. Ngunit ang nakita lang niya ay isang mukhang puno ng pagkasuklam at pagkakanulo. Ang tunog ng pag-click ng posa sa kanyang mga pulso ay parang isang hatol na kamatayan. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, napatingin siya sa huling pagkakataon sa loob ng mansyon. Nakita niya si Manang Rosa na umiyak sa isang sulok. Nakita niya si Daniel na nakatayo na parang isang estatwa hindi makagalaw. At sa likod ni Daniel, nakita niya si Catherine. Hindi umiiyak si Catherine, hindi rin siya galit. Sa isang saglit na sila lang ang nakakaalam, isang maliit, halos hindi makitang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, alam ni Michelle na ito ay isang bitag. Isang perpektong bitag. At siya na walang anumang laban ay nahulog dito nang walang kalaban-laban. Ang sementadong sahig ng selda ay mas malamig pa sa kanyang mga luhang walang tigil sa pagpatak. Ang amoy ng kalawang at sama man ng loob ay kumakapit sa hangin sinasakal ang anumang natitirang pag-asa. Dito sa loob ng presinto ng pulisya nagsimula ang impyerno ni Michelle. Ang mga unang oras ay isang nakakalitong pag-ikot ng mga tanong. Ang kanyang mga pagtanggi ay parang mga bulong na tinatangay lang ng hangin. Hindi po sa akin yan. Paka na lang po yan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga investigador. Pero ang fingerprints mo ay nasa bote, Miss Michelle. Sabi ng isang pulis, ipinapakita ang isang litrato. At ang reseta ay nasa locker mo. Paano mo ipapaliwanag yon? Paano nga ba? Paano niya ipapaliwanag ang isang kasamaang binalak ng napakagaling? Ang kanyang mga salita ay walang bigat laban sa matibay na ebidensya. Nang unang gabi, hindi siya nakatulog. Ang bawat anino sa selda ay nagiging halimaw. Ang bawat tunog mula sa labas ay parang mga yabag ng mga taong humuhusga sa kanya. Iniisip niya sina Maya at Zoe. Sino ang nag-aalaga sa kanila ngayon? Umiiyak ba sila? Ligtas ba sila sa babaeng kayang gawin ang lahat para sa sarili niyang interes? Kinabukasan isang balita ang sumalubong sa kanya na mas masakit pa sa rehas na bakal. Ang kanyang ina, si Aling Lourdes. Dumating ito hindi para magbigay ng suporta, kundi para magbigay ng hatol. Ano itong nabalitaan ko sa ating mga kapitbahay? Michelle, nasa TV ka. Ang pangalan ng pamilya natin, dinungisan mo. Sigaw ng ina mula sa labas ng selda. Ang mukha ay namumula sa galit at hiya. Inay, hindi po totoo. Frame up lang po ako. Pagmamakaawa ni Michelle, kumakapit sa rehas. Huwag mo akong tawaging inay. Ang sagot ni Aling Lourdes ay parang isang malakas na sampal. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa iyo noon? Ang kahihiyang dinala mo sa atin. At ngayon, ito na naman. Pagkatapos mong maging disgrasyada, ngayon naman kriminal ka na. Anong klaseng anak ka? Ang bawat salita ay isang punyal na tumutusok sa puso ni Michelle. Maging ang sarili niyang ina, ang dapat sanang kakampi niya, ay siya pang nangunguna sa paghusga. Simula sa araw na ito, wala na akong anak na nagngangalang Michelle. Pahayag ni Aling Lourdes bago ito tumalikod at umalis, iniwan si Michelle na nakaluhod at humahagulgol sa sahig. Ang mga sumunod na araw ay mas lumala pa. Ang kanyang kwento ay naging national news. Yaya ni Lason ang mga alagang kambal ng milyonaryo. Ang kanyang litrato ay nasa lahat ng dyaryo at social media. Siya ay naging isang halimaw sa mata ng publiko,
isang modernong mangkukulam. Ang kanyang mga kasama sa selda na nalaman ang kanyang krimen ay naging malupit. "Huwag kang lalapit sa akin, demonyo ka," sabi ng isang babae, tinulak siya palayo. "Pati mga inosenteng bata, dinamay mo." Ang kanyang pagkain ay madalas kinukuha. Ang kanyang tulugan sa gabi ay binubuhusan ng tubig. Siya ay naging isang anino, isang nilalang na kinasusuklaman ng lahat. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang pag-iisip kina Maya at Zoe. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong lumaban para sa kanila. Samantala, sa mansyon si Daniel ay nalulunod sa sarili niyang impyerno ng pagkakasala at pagkalito. Pinilit niyang maniwala sa bersyon ni Catherine. Mas madaling tanggapin na si Michelle ay isang halimaw kaysa isiping ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa, ang ninang ng kanyang mga anak, ay isang demonyo. Ngunit ang iyak ay bumalik. Mas malakas, mas desperado. "Normal lang yan, Daniel," paliwanag ni Catherine na ngayon ay halos nakatira na sa mansyon. Withdrawal symptoms. Hinahanap ng katawan nila ang lason na ibinibigay ni Michelle. "Don't worry, aalagaan ko sila. Ibibigay ko ang tamang gamot para malinis ang sistema nila." Naniwala si Daniel dahil kailangan niyang maniwala. Ngunit sa ikatlong araw mula nang makulong si Michelle, ang sitwasyon ay tuluyang sumabog. Gabi. Si Daniel ay nagbabantay sa nursery. Napansin niyang biglang nanigas ang katawan ni Maya. Ang mga mata nito ay pumutingin sa itaas at ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang mangisay. Maya at sigaw ni Daniel binuhat ang anak. Kasunod nito si Zoe. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa bibig nito bago ito nagsimulang mag-convulse. "Catherine!" Dumating si Catherine na tumatakbo. Ngunit kahit siya sa kanyang pagkukunwari, ay hindi maitago ang bahagyang pagkasindak sa kanyang mga mata. Ang dosis na ibinibigay niya ay tila sumobra na. Nawawalan na siya ng kontrol. "Kailangan natin silang dalhin sa ospital ngayon na." Utos ni Catherine. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala ng mga sirena, nag-aalab na ilaw at walang tigil na pag-iyak. Sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga doktor at nurse ang kambal mula sa kanilang mga bisig. Naiwan si Daniel at Catherine sa waiting area sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent. Ilang oras ang lumipas. Lumabas ang isang matandang doktor, ang mukha ay seryoso. "Mr. Ferraz." "Ako po, Doc. Kamusta ang mga anak ko?" Halos hindi makahingang tanong ni Daniel. "We were able to stabilize them for now," sabi ng doktor. "Pero kritikal ang kanilang kondisyon. We've admitted them to the pediatric ICU." Anong sanhi, Doc?" tanong ni Daniel. Ang doktor ay tumingin sa kanya pagkatapos ay kay Catherine. "We ran some preliminary blood tests at ang nakita namin ay nakakabahala." Huminga siya ng malalim. "Mr. Ferraz, ang inyong mga anak, meron silang napakataas na level ng amphetamine sa kanilang dugo." Natigilan si Daniel. Amphetamine? Paano, parang shabu po ba yon?" "It's a very powerful stimulant," paliwanag ng doktor. Sa isang sanggol ito ay purong lason at base sa dami nito sa kanilang sistema, masasabi kong hindi ito isang beses lang na ibigay. This has been administered systematically for quite some time now. Ang mundo ni Daniel ay gumuho. Ang bawat salita ng doktor ay isang malaking martilyo na dumudurog sa lahat ng kasinungalingan na pinaniwalaan niya. Amphetamine. Isang bagay na hindi kayang bilhin o makuha ng isang simpleng tagalinis. Isang bagay na kontrolado. At may access lamang ang mga nasa larangan ng medisina. Dahan-dahan siyang lumingon kay Catherine. Ang mukha ng doktora ay maputlang-maputla na para bang nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. At sa katahimikan ng hallway ng ospital, sa gitna ng amoy ng antiseptiko at papalapit na kamatayan, alam na ni Daniel ang katotohanan.
Ang halimaw ay hindi na sa loob ng selda. Ito ay nakatayo sa tabi niya. Ang hallway ng pediatric ICU ay naging isang korte. Ang malamig na puting pader, ang mga saksi, ang humuhuning bentilador, ang hurado, at si Daniel ang hukom. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagkalito ngayon ay puno ng isang malinaw at nakakapasong galit. Amphetamine. Ulit ni Daniel, ang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bakal. Catherine, paano nangyari yon? Napalunok si Catherine, pilit na binubuo ang kanyang profesional na maskara. Imposible, Dok, baka nagkamali kayo sa laboratorio. Ang tanging ibinibigay ko sa kanila ay vitamins at isang mild all-natural sedative. Tumingin ang matandang doktor, si Dr. Morales, kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay matalas. Dr. Catherine, hindi po nagkakamali ang toxicology report. At ang natural sedative na sinasabi nyo, may maipapakita po ba kayong reseta o bote para masuri rin namin? Naiwan ko sa mansyon. Mautal-utal na sagot ni Catherine. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamasa sa pawis. Pero iyon nga ang sinasabi ko. Iyon ang ebidensya. Ang babaeng yun ang yaya. Siya ang gumagawa nito. Siya ang dapat sisihin. Ang kanyang boses ay tumaas, naging histerikal. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Para na lamang itong mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Catherine. Sabat ni Daniel, ang kanyang boses ay kalmado na sa isang nakakatakot na paraan. Si Michelle ay 5 araw nang nakakulong. 5 araw. Paano siya makakapagbigay ng gamot sa mga anak ko kung nasa loob siya ng selda? Isang direktang tanong. Isang tanong na walang sagot. Natigilan si Catherine. Ang kanyang utak ay mabilis na naghahanap ng palusot, ng kasinungalingan. Maaring may natira pa sa sistema nila. Matagal mawala ang epekto. Hindi po ganoon. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Dr. Morales. Ang level ng amphetamine sa dugo nila ay nagpapakita ng recent application. Ibig sabihin, may nagbigay pa rin sa kanila nito sa loob ng nakalipas na 24 na oras. At sa loob ng panahong iyon, sino ang kasama nila at nag-aasikaso ng kanilang gamot? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, isang matulis na espada na nakatutok sa leeg ni Catherine. Sa puntong yun, alam na ni Daniel, ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang paglala ng kambal sa tuwing dumarating si Catherine, ang pagbuti nila noong gabing hindi sila uminom ng gamot, ang pekeng ebidensya, ang kasinungalingan, lahat. Ikaw, bulong ni Daniel, ang bawat letra ay puno ng lason. Ikaw ang gumawa nito. Daniel, hindi. Nakikinig ka ba sa akin? Mahal kita, mahal ko ang mga bata. Paano ko magagawa yan? Pagmamakaawa ni Catherine, hinawakan ang braso ni Daniel. Buong lakas na iwinaksi ni Daniel ang kanyang kamay na para bang ito ay isang makamandag na ahas. Mahal, tinatawag mong pagmamahal ang paglalagay sa mga anak ko sa bingit ng kamatayan. Ang sigaw ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa buong hallway, nagpatigil sa mga nurse at doktor na dumadaan. Hindi ko sila sasaktan. Kontrolado ko ang dosis kamo. Sigaw pabalik ni Catherine, ang kanyang pagtatanggol ay nagiging isang desperadong pag-amin. Ginawa ko lang yon para kailanganin mo ako, para makita mo na ako lang ang makakatulong sa'yo. Kailanganin ka ulit ni Daniel, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ginawa mong miserable ang buhay ng mga anak ko para lang sa sarili mong kapakanan. Pinagbintangan mo ang isang inosenteng tao, ipinakulong mo siya. Siya ang hadlang. Sigaw ni Catherine, ang kanyang katinuan ay tuluyan ng bumitaw. Nang dumating siya, bigla silang tumahimik. Sinisira niya ang plano ko. Ang plano natin, Daniel. Para sa ating pamilya.
Wala tayong pamilya. Dagundong ng boses ni Daniel. Ang tanging nakikita ko, sa harap ko ay isang halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang security guard ng ospital ang lumapit kasama ang hepe ng security. Sir, may problema po ba dito? Opo, sagot ni Dr. Morales na kanina pa tahimik na nakikinig. Kailangan naming pigilan si Dr. Catherine at kailangan naming suriin ang CCTV footage ng ICU sa nakalipas na gabi. Nang marinig ni Catherine ang salitang CCTV, ang huling kulay sa kanyang muka ay nawala. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Tapos na. Dinala sila sa security office ng ospital. Sa loob ng maliit na kwarto, kasama ang mga pulis, na ipinatawag ni Dr. Morales, pinanood nila ang footage. At doon sa isang malinaw na itim at puting imahe, nakita nila ang lahat. 3:00 ng madaling araw. Si Catherine, iniisip na walang nakakakita, ay maingat na nag-inject ng isang likido mula sa isang maliit na syringe papasok sa IV line na nakakabit kay Zoe. Ang kanyang kilos ay mabilis, sanay at puno ng kasamaan. Nang matapos ang video, wala nang nagsalita. Ang katotohanan ay naroroon, hindi maitatanggi at nakakakilabot. Si Daniel ay tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Catherine na ngayon ay nakayuko at umiiyak na, parang isang batang nahuli. Bakit, tanong ni Daniel, ang boses ay kalmado ngunit basag. Gusto ko lang malaman bakit si Angela. Matalik mo siyang kaibigan. Inangat ni Catherine ang kanyang ulong puno ng luha. Kaibigan, palagi akong anino lang niya. Daniel, palagi akong pangalawa lang. Maganda siya, mayaman siya, nakuha niya ang lahat, nakuha ka niya. Pait na, sabi niya. Nang mamatay siya, naisip ko ito na ang pagkakataon ko para patunayan na mas magaling ako sa kanya, na mas kaya kitang alagaan, mas kaya ko silang alagaan. Ang pag-amin ay mas masakit pa sa lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa inggit at isang baluktot na pag-ibig. Hindi na napigilan ni Daniel ang sarili. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng toxicology report mula sa lamesa at ibinato ito sa mukha ni Catherine. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig, parang mga abo ng kanyang nawasak na tiwala. Mabulok ka sa impyerno. Sabi niya, ang bawat salita ay isang sumpa. Catherine, sabi ng isang pulis, inilalabas ang posas. Arestado po kayo sa salang frustrated multiple homicide at illegal practice of medicine. Habang pinoposasan si Catherine at inilalabas mula sa kwarto, patuloy pa rin siyang sumisigaw. Daniel, mahal kita. Ginawa ko to dahil mahal kita. Ngunit hindi na lumingon si Daniel. Naiwan siyang nakaupo sa silya, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa kanya. Hindi lang niya nabigong protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang demonyo. Siya mismo ang nagbukas ng pinto at nagpapasok dito. At sa proseso, sinira niya ang buhay ng isang taong ang tanging kasalanan ay magmahal at magmalasakit. Si Michelle. Isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isang mukha ang lumitaw sa kanyang alaala. Ang mukha ni Michelle habang hinihila palabas ng kanyang bahay ang mga matang puno ng luha at pagmamakaawa. Isang inosenteng tao ang kasalukuyang nagdurusa sa isang selda dahil sa kanya. Kailangan kong umalis. Sabi niya kay Dr. Morales, tumatayo. May kailangan akong itama. Ang gate ng presinto ay bumukas na may kalawang na tunog, isang tunog ng kalayaan na para kay Michelle ay tunog ng isang bagong pasanin. 5 araw na parang 5 taon. Lumabas siya, dala ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang iilang gamit. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka at napapikit siya. Ang mundo sa labas ay mas maliwanag, ngunit para sa kanya, mas madilim
at mas mapanghusga. At doon sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatayo siya, si Daniel. Nang makita siya ni Michelle, ang kanyang mga paa ay kusang huminto. Hindi ngiti, hindi galit, hindi ring ginhawa. Ang tanging nakita niya sa mukha nito ay ang mukha ng lalaking nagtulak sa kanya sa impyerno. Si Daniel ay mukhang 10 taong mas matanda. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang damit ay lukot, at ang kanyang mukha ay puno ng isang sakit na hindi kayang itago ng anumang yaman. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay mabigat na, para bang pasan niya ang buong mundo. "Michelle," sabi niya, ang kanyang boses ay paos at basag. "Malaya ka na." Umamin na si Catherine sa lahat. Tumangulang si Michelle, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, nakatitig sa isang malayong punto sa likod ni Daniel. "Michelle, patawarin mo ako." Pakiusap ni Daniel. "Hindi ko alam. Nabulag ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pinagdaanan mo." Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Michelle, isang tunog na walang bakas ng saya. Patawad ulit niya sa wakas, ay tumingin sa mga mata nito. Ang nakita ni Daniel sa mga mata ni Michelle ay isang malawak na disyerto, tuyo malamig, at walang buhay. Ang salitang patawad po ba, Sir, kayang burahin ang mga gabing hindi ako makatulog sa takot. Kayang alisin ang mga pasa na nakuha ko mula sa mga kasama ko sa selda. Kayang ibalik ang tiwala ng sarili kong ina. Ang bawat tanong ay isang sampal na hindi nakikita. Walang maisagot si Daniel dahil alam niyang tama si Michelle. "Gagawin ko ang lahat para itama ito," sabi ni Daniel, puno ng desperasyon. "Babayaran kita. Doble, triple. Bibigyan kita ng pambayad pinsala para sa lahat ng ito. Sabihin mo lang kung magkano." Ang alok ng pera ay ang huling patak. Ang galit na matagal nang natutulog sa puso ni Michelle ay biglang nagising. "Pera," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Iniisip niyo po ba talaga na mababayaran ng pera niyo ang kahihiyang dinulot niyo sa akin? Ang pangalan ko, dinungisan sa buong bansa. Ang nanay ko, itinuring akong patay. At ang mga anak niyo, kamusta na sila? Nasa ospital pa sila, pero ligtas na." Sagot ni Daniel. "Mabuti naman," sabi ni Michelle. "Pero ang paghingi niyo ng tawad, sir, hindi para sa akin yon. Para po yan sa sarili niyo, para gumaan ang konsensya niyo. Pero ang totoo, wala akong pakialam sa konsensya niyo. Ang gusto ko lang ay kalimutan na nangyari ang lahat ng ito." Tinalikuran niya si Daniel at nagsimulang maglakad. "Michelle, saan ka pupunta?" habol ni Daniel. "Hayaan mo akong ihatid ka." "Wag po, madiin niyang sabi, hindi lumilingon. "Salamat sa pagpapalaya sa akin, pero simula ngayon ayoko na pong makita kayo." At naglakad siya palayo. Iniwan si Daniel na nakatayo sa ilalim ng puno mag-isa. Pasan ang bigat ng isang kasalanang hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ang pag-uwi ni Michelle ay hindi isang masayang pagbabalik. Ang kanyang mga kapitbahay ay sumisilip sa kanilang mga bintana, nagbubulungan. Ang mga dating kaibigan ay umiiwas ng tingin. Ang balita ng kanyang paglaya ay hindi pa kumakalat ng husto. Para sa kanila, siya pa rin ang yiyayang lasonera. Sa kanyang bahay nadatnan niya ang kanyang ina na nag-iimpake ng mga gamit. "Aalis na tayo dito, Michelle. Lilipat tayo sa probinsya. Hindi ko na kayang harapin ang mga tao dito," sabi ni Aling Lourdes, hindi makatingin sa anak. Ngunit bago pa man makasagot si Michelle, isang malaking itim na van ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba si Daniel kasama ang 2 alalay. At sa mga bisig niya, dala-dala niya sina Maya at Zoe, nakapapalabas lang ng ospital. "Anong ginagawa niyo dito?" Matigas na tanong ni Michelle. Hindi sumagot si Daniel.
Dahan-dahan siyang lumapit. Sina Maya at Zoe, na ngayon ay malusog na at alisto ang mga mata, ay nakatingin sa paligid. At nang makita nila si Michelle, isang bagay na milagroso ang nangyari. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa mukha ni Maya. Itinaas niya ang kanyang maliit na braso patungo kay Michelle at isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, malinaw at buo. Mama. Sinundan ito ni Zoe na masiglang pumapalakpak. Mama, mama. Natigilan ng lahat, maging si Daniel ay nagulat. Si Michelle na ang puso ay naging bato sa loob ng maraming araw ay biglang nakaramdam ng isang malakas na pagyanig. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang dalawang sanggol na ito, na pinagbintangan siyang sinasaktan, ay siya pa rin kinikilala. Ang kanilang inosenteng pagtawag ay isang balsamo na humaplos sa kanyang mga sugat. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang mga luha ay muling bumuhos mula sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang kasinungalingan o paghuhusga. Hindi pa rin siya lumapit. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto, umiiyak ng tahimik. Naintindihan ni Daniel, hindi pa panahon. Ibabalik ko sila bukas, mahinang sabi ni Daniel. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, hanggang sa maging handa ka na. Nang gabing iyon, isang espesyal na report ang lumabas sa primetime news. Si Daniel Ferraz sa isang eksklusibong panayam ay isinalaysay ang buong katotohanan. Inamin niya ang kanyang pagkakamali sa pagtitiwala sa maling tao at sa paghuhusga kay Michelle. Sa harap ng milyon-milyong manonood, humingi siya ng formal at pampublikong paumanhin. Si Michelle ay hindi isang kriminal, siya ay isang biktima. Sabi ni Daniel, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kamera. Isang biktima ng isang masamang plano at isang biktima ng aking sariling pagkakamali. Ako ang may kasalanan at gagawin ko ang lahat para itama ang lahat ng ito. Sa isang maliit na bahay sa Tondo, pinapanood ni Aling Lourdes ang balita. Ang bawat salita ni Daniel ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang kanyang anak ay nagsasabi ng totoo at hindi niya ito pinaniwalaan. Kinabukasan habang nag-aalmusal si Michelle, isang bisita ang dumating. Ang kanyang ina. Pagbukas niya ng pinto ang ina, na dati puno ng galit at pagkamuhi, ay nakaluhod na ngayon sa kanyang harapan, ang muka ay basang-basa ng luha. Anak, patawarin mo ako. Hagulgol ni Aling Lourdes. Patawarin mo ang nanay mo. Naging masama akong ina. Patawarin mo ako, anak ko. Yumuko si Michelle. Niyakap niya ang kanyang ina. At sa gitna ng kanilang mga luha at paghihinagpis ang unang hakbang, sa mahabang paglalakbay ng paghilom ay nagsimula na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon na dating tila isang kalaban ay naging isang banayad na manggagamot. Ang iskandalo ay dahan-dahang namatay, napalitan ng mga bagong balita. Si Catherine ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong isang anino na lang mula sa nakaraan. Ngunit para kay Michelle at Daniel, ang mga peklat ay nanatili isang paalala ng unos na kanilang pinagdaanan. Sa loob ng 6 na buwang iyon, tinupad ni Daniel ang kanyang pangako. Araw-araw dala niya sina Maya at Zoe sa bahay ni Michelle. Sa simula ito, ay ilang oras lamang na pagbisita sa hardin. Si Michelle ay nakikipaglaro sa kambal habang si Daniel ay nanonood mula sa malayo, isang tahimik na bantay na nirerespeto ang espasyong hinihiling niya. Hindi na niya inalok si Michelle ng pera. Sa halip ginamit niya ang kanyang impluwensya para tulungan ang pamilya nito sa paraang hindi nakakainsulto. Isang maliit na tindahan para kay Aling Lourdes Scholarship para sa mga nakababatang kapatid ni Michelle. Mga tulong na hindi isinusumbat, mga alok na ibinibigay ng may respeto.
Dahan-dahan ang pader sa pagitan nila ay gumuho piraso-piraso. Ang mga pag-uusap na nagsisimula tungkol sa kambal, sinubukan na ni Maya na tumayo kanina, o paborito na ni Zoe ang lugaw, ay unti-unting humahaba at napupunta sa mga personal na bagay. Hindi ka ba napapagod sa biyahe araw-araw? Tanong minsan ni Michelle. Hindi. Sagot ni Daniel, ang mga mata ay nasa kambal na masayang naglalaro sa damuhan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng araw ko at para sa kanila. Sa paglipas ng mga linggo, pinayagan na ni Michelle si Daniel na pumasok sa loob ng kanilang maliit na bahay. Nagkakape sila habang natutulog ang mga bata. Nalaman ni Michelle ang tungkol sa pangarap ni Daniel na maging isang arkitekto bago niya minana ang negosyo ng pamilya. Nalaman naman ni Daniel ang tungkol sa pagkahilig ni Michelle sa pagtatanim ng mga halaman, isang bagay na minana niya sa kanyang yumaong ama. Nakikita nila ang isa't isa, hindi bilang amo at empleyado, hindi bilang milyonaryo at mahirap, kundi bilang dalawang taong nasugatan na parehong naghahanap ng paghilom. Isang araw sa unang kaarawan ng kambal, nagdala si Daniel ng isang maliit na cake. Nagdiwang sila sa simpleng sala ni na Michelle. Naroon si Aling Lourdes na ngayon ay buong pagmamahal ng tinatawag na Apo ang Kambal. Naroon din si Manang Rosa na lingguhan kong dumalaw. Habang pinapanood ni Daniel si Michelle na buong pagmamahal na pinupunasan ng tsokolate sa mukha ni Zoe, isang bagay ang luminaw sa kanyang puso. Ito ay higit pa sa pasasalamat, higit pa sa pagsisisi. Ito ay pag-ibig, isang pag-ibig na tahimik na lumago sa mga guho ng kanilang nakaraan. Nang paalis na sila, pinigilan niya si Michelle sa may pinto. "Michelle," sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. "Hindi ko na kayang magpanggap. Alam kong marami akong pagkakamali. At alam kong siguro ay hindi ko deserve, pero..." Huminga siya ng malalim. "Pero hayaan mo sana akong subukang iparamdam sa'yo na ang pagmamahal ko ay totoo." Hindi nagulat si Michelle. Matagal na rin niyang nararamdaman ang pagbabago sa sarili niyang puso. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Paano kung maulit-ulit? Paano kung magkamali ka ulit ng tiwala? Tanong niya, ang boses ay mahina. "Hindi na." Madiin na, sabi ni Daniel. "Dahil ang leksyon na natutunan ko sa pinakamasakit na paraan ay ito. Ang tiwala ay hindi ibinibigay sa mga salita o sa posisyon. Ibinibigay ito sa kabutihan ng puso. At ang puso mo, Michelle, ang pinakamabuti at pinakamatatag na pusong nakilala ko." "Pero magkaiba tayo ng mundo, Daniel." "Kung ganoon, gagawa ako ng tulay," sagot niya. "O sisirain ko ang pader. Kahit ano, para lang makasama ka." Hindi agad sumagot si Michelle. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. "Pag-iisipan ko," sabi niya. At ang pag-iisipan ko na yon ay sapat na para kay Daniel. Makalipas ang isang taon, ang hardin ng mansyon na dating naging saksi sa iyak at desperasyon ngayon ay puno ng tawanan at musika. Isang maliit at pribadong seremonya ng kasal ang nagaganap. Si Michelle, sa isang simpleng puting bestida, ay naglalakad sa aisle na gawa sa mga puting rosas. Ang kanyang ina, si Aling Lourdes, ay nasa kanyang tabi lumuluha sa tuwa. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Daniel, suot ang isang nangiting hindi na kayang alisin sa kanyang mukha. Sa unang hilera, si Manang Rosa ay nagpupunas ng kanyang mga mata, masaya, para sa pamilyang itinuring na niyang sarili. Ang pinaka-espesyal na mga bisita, sina Maya at Zoe, na ngayon ay 2 taong gulang na at maliliksing tumakbo ang nagsilbing mga flower girl. Suot ang magkaparehong pink na bestida, tumakbo sila patungo kay Michelle. "Mama, mama!" Sigaw nilang dalawa, niyakap ang mga binti ng kanilang ina. Yumuko si Michelle at hinalikan sila. "Yes, mga anak, nandito si Mama."
Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng emosyon. Nang oras na para sa kanilang mga panata, tumingin si Daniel sa mga mata ni Michelle. Michelle, panimula niya, nangako ako noon na itatama ko ang lahat. Pero sa paglipas ng panahon nalaman kong hindi ko kayang burahin ang nakaraan. Ang kaya ko lang gawin ay mangakong gagawin kong napakaganda ng ating kinabukasan para malampasan nito ang lahat ng sakit ng kahapon. Ikaw at ang kambalang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Nang si Michelle na ang magsasalita ang kanyang mga mata, ay nagningning sa luha ng kaligayahan. Daniel, sabi niya, tinuruan mo ako na ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpili na magmahal muli. Tinuruan mo ako na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Minsan ito ay tungkol sa mga pusong naghahanap ng tahanan at nagkakatagpuan. Ikaw si Maya at si Zoe. Kayo ang tahanan ko. Mahal na mahal ko kayo. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog ang araw, nakaupo ang bagong pamilya sa damuhan. Si Maya ay nakakandong kay Daniel, habang si Zoe ay mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Michelle. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Daniel. Ang buong mundo ko ay gumuho. Ikaw ang nag-iisang liwanag sa kadilimang yon. Ngumiti si Michelle. At ang mundo ko naman ay wasak na. Kayo ang nagbigay sa akin ng dahilan para buuin itong muli. Niyakap ni Daniel ang kanyang asawa at mga anak. Ang iyak sa malamig na mansyon ay matagal nang napalitan ng tawa. Ang mga binhi ng duda ay napalitan ng isang hardin ng tiwala. At sa lugar kung saan nagsimula ang isang kwento ng sakit at pagkakanulo, isang bagong kwento ang isinilang. Isang kwento kung saan ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay at pinakamatatag na anyo ay laging-laging nagwawagi.